Alam mo ba, na karamihan ng lalaki, pare-pareho lang kung humalik. Yung tipong paulit-ulit, predictable, at walang emosyon. Kaya kahit anong effort nila, kahit gaano pa sila kabuo sa pisikal, hindi pa rin sila tumatatak sa isip ng babae. Ang masakit pa, iniisip nilang kulang lang sila sa diskarte. Pero ang totoo, kulang sila sa presensya. Kasi tandaan mo, hindi lahat ng halik pare-pareho. May halik na puro init lang. At may halik na kahit isang beses lang nangyari. Baon na sa memorya ng babae habang buhay. Ngayon isipin mo, paano kung malaman mong may 3 parte ng katawan ng babae na kapag doon mo siya hinalikan, hindi ka na niya makakalimutan kahit wala ka na sa tabi niya? Hindi ito tungkol sa kung gaano ka kagaling o kung gaano ka kaagresibo. Ito ay tungkol sa pakiramdam na ibinibigay mo. Ang mga lalaking marunong magparamdam, hindi lang humalik nagsasalita sa pamamagitan ng labi. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 3 sikreto ng mga lalaking bihasa, hindi lang sa paghalik, kundi sa pag-connect sa emosyon, yung halik na hindi lang dumadampi sa balat, kundi sa kaluluwa. Kumusta mga kaaral mula sa Stoicism? Welcome back sa channel kung saan pinag-uusapan natin ang relasyon, koneksyon, at ang mas malalim na sining ng pag-unawa sa emosyon, hindi lang ng iba, kundi ng sarili mo rin. Ngayon, isang kakaibang topic ang pag-uusapan natin. Hindi tungkol sa mga cliché na moves or paulit-ulit na sweet gestures, kundi tungkol sa 3 parte ng katawan ng babae na gustong-gusto niyang mahalikan pero hinding-hindi niya ito aaminin sa'yo. Kaya bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang ating Stoic community ng mga kalmadong marunong magmahal. At syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong aral natin tungkol sa pag-ibig, disiplina at koneksyon. Una, sa likod, lugar ng tiwala at koneksyon. Kapag pinag-uusapan ng halik, karamihan ng lalaki, pare-pareho ang direksyon. Laging nakatingin sa mga obvious na parte ng katawan. Yung agad nilang iniisip na makakapagpasaya sa babae. Pero ang lalaking may lalim, iba magbasa ng sandali. Hindi siya nagmamadali. Hindi lang siya tumitingin sa kung ano ang mainit, kundi sa kung nasaan ang totoong koneksyon. At dito pumapasok ang unang sikreto, ang likod. Para sa karamihan, ordinaryong parte lang yan. Pero para sa babaeng marunong makaramdam, ang halik sa likod ay parang paghinga matapos ang mahabang araw. Diyan nakaimbak ang stress, pagod, at lahat ng hindi niya sinasabi. Kaya kapag marahan mong hinalikan ang likod niya, hindi lang katawan ang tinatamaan mo kundi emosyon. Parang sinasabi ng halik mo, wala kang kailangang ipaliwanag, relax ka lang, akong bahala. Yung simpleng dampi ng labi sa likod, nagiging pahinga. Nagiging paalala na may isang taong kayang magparamdam ng kapayapaan, hindi lang pagnanasa. At alam mo kung bakit ito tumatatak? Dahil ang halik sa likod ay hindi hinahabol, kundi hinihintay. May ritmo ito, may pasensya, may katahimikan. Ang lalaking marunong humalik sa likod, hindi lang marunong magpainit, marunong magpatahimik ng kaluluwa. Doon mo makikita ang isang uri ng tiwala na hindi mo makukuha sa salita. Kapag hinayaan kanyang lumapit sa parte ng katawan niyang hindi palaging pinapansin, ibig sabihin, binubuksan niya ang sarili niya sa iyo hindi bilang babae lang, kundi bilang taong marunong umasa at maniwala. Kaya tandaan mo, ang likod ay hindi lang daan papunta sa katawan niya, kundi tulay papunta sa kanyang damdamin. At kung marunong kang maglakad sa tulay na yan, marahan, may respeto at may intensyon, hindi lang halik ang iiwan mo. Mag-iiwan ka ng presensya na mahirap kalimutan. Pangalawa, likod ng tuhod, lihim na sensitibong parte. May mga parte ng katawan na madalas nakikita, pero may mga lugar din na halos nakalimutan ng mundo. Isa sa mga yon ang likod ng tuhod. Tahimik na parte. Walang masyadong pansin. Ngunit kung alam mo ang tamang paraan, dito mo mararanasan kung gaano kahalaga ang detalye. Ang balat sa likod ng tuhod ay manipis, marupok, at bihirang nahahawakan. Kaya sa tuwing dumarampi ron ang palad o labi, may kakaibang signal na dumadaloy sa buong katawan niya. Hindi niya agad maiintindihan kung bakit, pero mararamdaman niya ito. Parang biglang may dumaan na kuryente, malambot,
mainit, pero kalma. At sa sandaling yon, hindi na ito tungkol sa kung gaano kakapogi o kasweet. Tungkol ito sa kung gaano kakaobserbanteng tao. Kasi ang lalaking nakakapansin ng mga lugar na hindi nakikita ng iba, yun ang lalaking hindi basta-basta nakakalimutan. Hindi mo kailangang magsalita. Hindi mo kailangang gumawa ng grand gesture. Isang marahan, halos di mo rin sinasadyang halik at nagiiwan ka ng marka na hindi nakikita pero nararamdaman. At doon ka nagiging iba. Habang ang karamihan ay nakikipagkarera sa kung sino ang mas expressive, ikaw naman ay naglalakbay sa mga lihim na lugar ng koneksyon. Kasi minsan, ang pinakamakapangyarihang halik, hindi yung malakas o mapusok kundi yung halos hindi niya namalayan, pero naiwan sa isip niya. Isipin mo ito. Hindi niya naman ito hihingin, hindi niya ito aaminin. Pero sa tuwing mararamdaman niya ang parte ng katawan niyang yon, ikaw ang unang papasok sa isip niya. Dahil sa mundong puno ng ingay at pagmamadali, ang lalaking marunong tumingin sa mga tahimik na detalye ay ang lalaking marunong magparamdam ng lalim kahit sa pinakamaliit na sandali. Pangatlo, batok, pinakadelikadong parte. Alam mo ba kung bakit napapapikit ang isang babae kapag hinawakan mo ang batok niya? Hindi ito aksidente. Ang batok ang isa sa pinakasensitibong bahagi ng kanyang katawan. Maraming nerve endings dito na direktang konektado sa emosyon. Kaya't kahit isang banayad na halik lang, parang pindot sa switch ng kanyang damdamin, hindi niya agad maiintindihan kung bakit siya napahinga ng malalim, kung bakit bigla siyang natahimik, o kung bakit parang bumagal ang paligid. Pero sa loob niya, may isang mensaheng malinaw na malinaw. Ligtas ako sa presensya mo. Ito ang dahilan kung bakit ang halik sa batok ay hindi basta ginagawa. Hindi ito laro. Hindi ito pang madalian. Kailangan dito ng timing, respeto, at intensyon. Dahan-dahan mong itaas ang kanyang buhok, huwag biglaan, huwag marahas. Hayaan mong madama niya muna ang iyong hininga bago dumampi ang iyong labi. At sa sandaling iyon, maririnig mo ang isang tahimik na buntong hininga, isang tugon na hindi galing sa isip, kundi sa puso. Dahil ang halik sa batok ay hindi tungkol sa pagnanasa, ito ay komunikasyon ng tiwala at kontrol. Parang sinasabi ng bawat dampi, hindi ko kailangang madaliin dahil alam kong nararamdaman mo rin. Ang mga lalaking marunong humalik sa batok, hindi kailangang magsalita ng maraming salita. Ang kilos nila ang nagsasabi, narito ako at alam ko kung paano kita hawakan. Sa dulo, hindi pala tungkol sa init kundi sa lalim. Ang tunay na koneksyon ay hindi sinusukat sa pisikal na sensasyon, kundi sa damdaming naiiwan pagkatapos. Kapag ang halik mo ay may respeto, kalma, at sinseridad, nagiging karanasan ito, hindi lang sandali. Dahil ang pinakamakapangyarihang halik ay yung hindi lang naramdaman ng balat, kundi ng kaluluwa. Kung gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment mo lang ang hashtags aral mula sa Stoicism at sabihin kung anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Pwedeng tungkol sa love, attraction, o yung mga sikreto ng emosyon na gusto mong mas maintindihan. Kung nagustuhan mo tong video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para mas maraming lalaki ang matutong magmahal ng may diskarte, respeto, at kalma. Comment mo rin sa baba kung alin sa mga part na ito ang pinakatumama sa'yo o yung hindi mo pa napapansin noon pero ngayon, biglang nagkaroon ng meaning. Aral mula sa Stoicism, your love mentor na laging nandito para tulungan kang maging mas kalmado, mas marunong, at mas karapat-dapat magmahal. Kita-kits sa next video. Ingat palagi. At huwag kalimutang, love smarter, not harder.